Welcome sa Recap Tube. May bagong manhwa tayong Air Recap pinamagatang reincarnated as a genius prodigy of a prestigious family. Ang kwento ito, sa isang may ambisyon at matapang na kabalyero ang nakatakdang mamatay sa larangan ng digmaan. Dati, naniniwala siya na ang mga tulad niya, na may talento na umusbong at lumalaban sa digmaan, ay makakagawa ng bagong simula. Sa bagong buhay na ito, naisip niyang makakabuo siya ng pamilya, na matagal na niyang pinapangarap. Pero sa kalungkutan, ang lahat ng ito ay naging isang ilusyon lamang. Ang kabalyerong nakaluhod sa atin ngayon ay walang iba kundi si Eric mula sa Draenic Empire. Ang pangunahing tauhan ng kwentong ito, ang huling kalaban niya ay si Duke Theron, isang mahusay na kabalyero mula sa Althan Empire at isa sa 6 na Hexa-class knights. Alam ni Eric ang bigat ng hamon na dala nito, lalo na't naranasan na niya ang matinding presyon ng Black Wave. Pagkatapos ng isang araw sa larangan ng digmaan, namangha si Duke Theron na kahit alam ni Eric na isa siyang Hexa-class knight, patuloy pa rin itong lumaban. Sinasabi niya na sayang naman na mapuputol ang pag-unlad ng ganitong talento, pero si Eric ay hindi sumusuko, mabilis niyang sinasagupa ang laban, ipinapakita na siya ay ipinanganak sa digmaan at dito siya mamamatay. Nagsimula silang maglakad patungo sa isa't isa, at ang kanilang aura ay nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Napansin ni Duke Theron na kahit gaano pa katapang si Eric, may bahid pa rin ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa potensyal ni Eric bilang isang matinding kalaban sa hinaharap, subalit bigla siyang nag-charge ng enerhiya sa kanyang espada at inatake si Eric. Umaasang kapag nagkaroon siya ng bagong buhay, may iwan niya ang kanyang mga pagsisisi. Habang sinasalubong ang atake, ikinwento ni Eric na ang digmaan sa pagitan ng Draenic Empire at Althan Empire ay tumagal ng maraming taon. Ang kanyang ina ay naging biktima ng digmaan, at siya ay isang sanggol pa lamang nang pumanaw ito dahil sa kaguluhan. Iniwan siyang nag-iisa sa masalimuot na mundong ito bilang isang ulila. Habang naglalaro ang ibang mga bata sa kanilang mga laruan at nagbabasa ng mga libro, siya ay patuloy na lumalaban at tumutulong para sa kanyang kaharian. Pagkatapos niyang mag-14, kinailangan ni Eric na kunin ang espada at ipinadala sa kanyang unang larangan ng digmaan. Lumaban siya ng buong tapang, at dito nag-umpisa ang kanyang mga talento. Ang menor sa kanyang puso ay nagpaigting sa kanyang mga galaw at pandama sa isang antas na hindi niya kailanman naisip na posible. Dahan-dahan siyang umakyat sa ranggo ng mga kabalyero at nagulat ang lahat nang magtagumpay siyang makakuha ng 3 mana-core at maging isang quad-core na may 4 na core. Ang kanyang pangarap na makasama ang 5 Hexa-class knights ng imperyo ay tila abot kamay na. Naniniwala siya na ang huling digmaan na ito ay maaaring magdala sa kanya ng kapayapaan mula sa kanyang pagod na buhay. Kaya't lumaban siya sa kanyang huling laban ng may dangal. Alam na siya ay malapit na makamit ang lahat ng kanyang mga pangarap. Subalit, nang dumating si Duke Theron sa eksena, ang kanyang presensya ay nagpadala sa lahat na umatras. Sa kasalukuyan, ang unang pagwasiwas ng espada mula sa Duke ay nagwasak sa espada ni Eric at ang kanyang mga pangarap ay agad na naglaho sa kanyang mga mata. Ang susunod na atake mula sa Duke ay tumagos sa kanyang puso, at iniisip niya na ang lahat ng gusto niya ay makabuo ng isang pamilya. Ngunit nawala ito. Ang sugat ay nagpadala sa kanya na lumipad sa larangan ng digmaan, bumagsak ng matindi sa lupa, at ang impact ay nagwasak sa lupa sa ilalim niya habang siya ay dumudulas, nag-iiwan sa kanya na duguan at sugatan. Habang unti-unting nawawalan ng malay, lahat ay nagiging itim. Ngunit ang takip ng kadiliman ay natanggal sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang unang bagay na nakita niya ay isang mag-asawa na sinusubukang makipaglaro sa kanya, o mas tamang sabihin ay sinusubukan nilang makipaglaro sa kanilang anak. Agad na nalilito si Ardric nang marinig niyang tinatawag siya bilang kanilang anak. Ang kanyang ama ay mabilis na bumuhat sa kanya at may malaking ngiti sa kanyang mukha, tinawag siyang Dane. Sinabi ng kanyang ama na dapat siyang maging isang mahusay na spearman at sundan ang yapak ng kanyang ama. Ang kanyang ina na si Lily ay mabilis na hinayla siya mula sa mga bisig ng kanyang asawa, na nagsabing dapat siyang maging isang mahusay na assassin. Nag-aaway ang mag-asawa tungkol sa kung anong karera ang dapat tahaki ng kanilang anak habang si Ardric ay nahihiya at naguguluhan sa kanilang pagtatalo. Mukhang naglalakbay sila sa isang karwahe patungo sa kanilang tahanan,
At patuloy silang nagtatalo tungkol sa parehong bagay habang naglalakbay. Naniniwala si Lily na mas cool ang sumisilip sa dilim para paslangin ang mga target at makaalis ng hindi nahahalata, habang pinipilit naman ng kanyang asawa na ang spear ang pinakamagandang at kumpletong martial art. Ganito ang nangyari sa ating bayani, akala niya ay tapos na siya sa larangan ng digmaan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, siya ay muling isinilang. Ang twist sa kanyang kwento ay natagpuan niya ang sarili sa Althan Empire, ang kanyang kaaway, bilang bunsong anak ng isang crown, nang huminto ang karwahe sa mansion, nagkasundo ang kanyang mga magulang na tuturuan siya ng parehong kasanayan, pero hindi pa rin sumusuko si Lily at nakakainis na sinasabi na ang kanilang anak ay magiging assassin, habang ang kanyang ama naman ay natatawa at sinasabi na magiging spearman si Dane. Ipinakita ng driver ng karwahe ang kanilang pagdating, at medyo naguguluhan ang mga magulang dahil akala nila ay matagal pa silang naglalakbay habang nag-aaway. Agad na bumaba ang asawa mula sa karwahe at tinulungan ang kanyang asawa. Ibinigay niya ang kanyang kamay sa kanya. Ngunit nahihiya itong tanungin kung ano ang mangyayari kung makita sila ng mga tao sa kastilyo. Tumawa siya at sumagot na sinusubukan lang niyang hawakan ang kamay ng kanyang asawa, kaya bakit ito mahalaga? Sa mga salitang iyon, inescort siya sa labas ng karwahe, habang hindi maiwasan ni Ardrick na makaramdam ng awkward sa kanyang ama na tila bata. Ngunit unti-unti itong nawala nang makitang kamangha-mangha ang kastilyo sa kanilang pagpasok. Nang makapasok sila, napansin ni Lily kung gaano kasaya si Dane na makabalik sa kanilang tahanan. Bakit nga ba hindi siya magiging masaya sa isang bahay na ganito at mga magulang na mayaman? Maaaring mas madali para sa kanyang mga talento na umusbong dito kaysa sa kanyang inaasahan. Lumipas ang 2 buwan mula sa araw na iyon, at natagpuan si Lily na nakikipag-usap sa kanyang anak na nagsisimula ng magsalita ng kaunti. Tuwang-tuwa siya na sa wakas ay nakakagawa na ng tunog ang kanyang anak, habang si Ardrick naman ay labis na nagagalak na maranasan ang pag-aalaga na ito, isang bagay na hindi niya naranasan noon. Sa dati niyang buhay, bihira ang pagkakataong makasalamuhan ng mga bata ang kanilang mga magulang sa panahon ng kanyang paglalakbay sa larangan ng digmaan, ang ilan sa mga bata na nakita niya ay madalas nakabalot sa bendahe, umiiyak dahil wala silang matutuluyan, at maraming nagdadalamhati ng mga bata dahil sa matinding digmaan, kaya't kung ikukumpara, ang kanyang bagong tahanan ay maswerteng at mayaman, at siya ay nakakampante na hindi siya magugutom dito. Biglang pumasok ang ama sa silid na may dalang spear at buong galak na ipinakita ito. Proud niyang sinabi na ito ay tinatawag na spear. Nang makita siya ng ating bida hindi niya maiwasan madismaya sa batang asal ng kanyang ama, at nagtataka kung paano nagagawa ng kanyang ina na manatiling maganda sa kabila ng asal ng kanyang ama. Mahirap para sa kanya na maniwala na ang taong ito, na pinakamalakas na Hexaclass Spearman sa imperyo at kilala bilang Arkansas Grace, ay kanyang ama, kahit na hindi siya mukhang isang war hero. Ngunit siya ay tunay na isang war hero na kilala bilang Blue Whirlwind. Nagalit ang asawa at sinimulang itulak siya palayo sa bata, nagtatanong kung paano siya nakapasok sa silid ng bata na may dala pang matulis na bagay. Unti-unting nawala ang kanyang masayahing mukha sa ilalim ng matinding titig ng kanyang asawa at tipid niyang sinabi na gusto lang sanang ipakita ni Arkan sa ating bida ang spear, ngunit nagbibigay ng nakakatakot na aura si Lily, pinapaalala sa kanya na hindi ba't sinabi niya na hindi sila magtuturo ng anumang bagay sa kanilang anak hanggat hindi pa ito umabot sa tamang edad. Hindi nakakagulat na nanginginig sa takot si Arkan sa ilalim ng matalim na titig ng kanyang asawa, dahil siya ang pinakamahusay na assassin sa imperyo. Samantala, pinapahayag ni Lily na kung magpapatuloy si Arkan sa ganitong ugali, ituturo niya sa kanilang anak ang mga batayan ng lihim na gawain habang bata pa ito. Sinubukan ng kanyang ama na ipaglaban na lahat ngayon ay may maagang education, kahit ang kilalang magic house na House Teleport ay naglalagay ng staff sa tabi ng bata mula nang sila ay ipanganak, pero naiinis na naman si Lily at tinanong kung mukhang staff ang spear para sa kanya. Sa naririnig na paulit-ulit na pagtatalo ng kanyang mga magulang ay napapabuntong hininga na lang ang ating bida. Sa kabila ng pagtatalo ng kanyang magulang, naisip ng ating bida, ang dahilan kung bakit binibigyan ng labis na halaga ng kanyang mga magulang ang kanyang hinaharap ay dahil sa kanyang 2 nakatatandang kapatid na babae na pumili ng mga karera na walang kinalaman sa spear fighting o assassination.
Nang dumating ang tanghalian, nakita ang kanyang dalawang kapatid na babae na naglalaro kasama ang kanilang nakababatang kapatid, na nagpapangiti sa kanya. Isa sa mga kapatid na babae, si Arabella, ay tumatawa at sinasabi na mas cute siya ngayon na may mga nakapulong na pisngi. Nagsasalaysay ang ating bida tungkol kay Arabella at sinasabi na dahil sa kanyang talento sa magic, nasa landas na siya ng pagiging mage mula pa noong bata pa. Sa edad na 12, isa na siyang 3-chain class mage, at dahil ang pinakamataas na antas para sa isang mage ay 9 na chains, nangangahulugan ito na siya ay isang henyo na nakapagpasa na sa entry level. Tinanong ni Arabella ang ating bida kung nais ba niyang matutong mag-magic kasama siya mamaya, sinabing nababagot na siyang mag-aral ng mag-isa araw-araw at masaya siyang turuan ang kanyang kapatid ng ilang bagay. Habang puno ng enerhiya si Arabella, kabaligtaran naman si Claire na nervyoso at mahiyain. Mababa ang kanyang tinig at maingat na sinasabi na maaari niyang ituro ang summoning, dahil ito ay isang kapaki-pakinabang na trick na dapat mayroon ka. Tulad ni Arabella, si Claire ay isang talent-adong babae na mahusay sa summoning, nakagawa siya ng kanyang unang summon sa edad na 7 at ngayon ay kaya na niyang hawakan ang dalawang summon ng sabay. Pagkatapos, nagbibiro si Arabella at pinapahawak kay Claire si ating bida, na sinasabi na masyado siyang malambot. Pero si Claire ay tila nag-aalangan na hawakan siya, hindi sigurado kung dapat ba. Habang kumikilos ng cute ang ating bida, napansin niyang akala niya dati ay hindi siya gusto ni Claire. Ngunit na-realize niyang nagseselos lang ito dahil siya na ang bunso at kumukuha ng lahat ng atensyon. Sa huli, iniabot ni Claire ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang ilong ng ating bida. Labis siyang natuwa at sinabing ang lambot niya talaga. Hinawakan niya ulit ito at nangakong tuturuan siya ng lahat ng alam niya kapag lumaki na siya. Pakiramdam ng ating bida ay nakaka-overwhelm na gusto ng lahat na ituro ang kanilang mga kasanayan sa kanya. Ang kanyang ama ay isang Hexa-class spearman, ang kanyang ina ay isang retiradong assassin, ang kanyang ate ay isang henyo sa mahika, at si Claire naman ay isang napakagaling na summoner. Ang pamilyang Suggrace ay isang perpektong halimbawa ng marangal na pamilya. Ang ideal na pamilya na matagal na niyang inaasam, naisip niya kung may dahilan pa ba para maghiganti sa kanyang bagong buhay. Oo, ang kanyang pagkamatay ay masaklap, ngunit ang lugar na iyon ay isang larangan ng digmaan. Nakakatawang isipin na maghiganti sa isang taong talagang tinalo siya ng patas. Habang nagtatalo ang buong pamilya tungkol sa kung aling kasanayan ang pinakamabuti para sa ating bida, natuwa siya sa init ng kanilang usapan. Napangiti siya dahil ito ang klaseng pamilya na kanyang pinapangarap noon, pero nang magsimula ng uminit ang kanilang pagtatalo, nagsimula siyang magduda kung ganito nga ba ang isang maayos at mapayapang pamilya. Matapos ang eksena ng pagtatalo ng pamilya ng ating bida, ipinapalam sa atin ng kwento ang tungkol sa isang espesyal na seremonya na umiiral sa bahay ng Suggrace, na kilala bilang ang choosing ceremony. Kapag ang isang bata ay ipinanganak sa pamilya Suggrace at tumuntong na ng 1 taon, iba't ibang bagay ang inilalagay sa harap nila sa isang mesa, at sinusubukan ng mga tao na hulaan ang hinaharap ng bata batay sa bagay na kanilang pipiliin. Ngayong 1 taon na ang ating bida, oras na niya upang piliin ang kanyang magiging kasanayan. Ang mga bisitang nagtipon ay nag-uusap-usap. Binabanggit na ang mga nakakatandang kapatid na dalaga ng ating bida ay naging isang mage at summoner, at iniisip nila kung ano ang pipiliin ng ating bida. Nagpasya silang pumunta sa hall ng seremonya upang malaman ang kanyang pipiliin. Pagdating ng mga bisita sa maluwang na bulwagan, nakita nila ang ating bida na nakaupo malapit sa 4 na magkakaibang bagay, na bawat isa ay kumakatawan sa isang kasanayan. Habang nagtitipon ang mga tao sa paligid ng mesa kung saan nakaupo ang ating bida, sinabi ng kanyang ina na piliin lamang niya ang bagay na gusto niya. Ngunit mukhang hindi sigurado ang ating bida kung ano ang pipiliin sa mga ito. Sinulyapan siya ng kanyang ama na umaasang pipiliin niya ang spear, ang kanyang ama ay nakangiti, iniisip na maaakit ang ating bida sa Dragon Tail Spear. Ang spear na ito ay gawa sa bihirang dukran, at kapag nilagyan ng mana, nagiging kasing talas at bigat ito ayon sa dami ng mana na ibinigay ng gumagamit. Sa kabilang banda, masaya at proud naman ang kanyang ina habang iniisip na masyadong gwapo ang ating bida para maging isang assassin, ngunit tiyak siyang pipiliin ito ang dagger. Ang dagger na ito ay hindi simpleng kutsilyo, tinatawag itong Nighthorn at gawa sa Aethril ore,
na kayang maglaman ng lahat ng elemento sa mundo at makapag-imbak ng iba't ibang lason. Katulad ng kanilang mga magulang, kumpiyansa ang kapatid ng ating bida na magiging mahusay itong mage at pipiliin ang pouch upang ipagpatuloy ang pamana ng mga mages. Ang pouch na ito ay isang espesyal na subspace pouch, na isang bagay na magagamit lamang ng mga mages o ng mga may kakayahan sa magical. Sa kabilang banda, si Claire, na palaging may mahiyaing ekspresyon, ay iniisip kung magagawa ng ating bida na tawagin ang summon. Ang bagay na nasa harapan ni Dan ay isang summon sign, isang kasangkapang ginagamit ng mga summoners upang makatanggap ng code base sa kanilang talento, na nagbibigay daan sa kanila upang tawagin ang kanilang mga summon. Habang ang ating bida ay litong-lito at hindi sigurado kung ano ang pipiliin, naririnig niya ang mga iniisip ng kanyang pamilya. Sa huli, bumantong hininga siya at ginawa ang kanyang huling desisyon. Nagsimula siyang gumapang patungo sa mga bagay, at tumaas ang pananabik ng mga tao habang bumibilis ang kanyang galaw. Tuwa ang nararamdaman ng kanyang mga magulang at mga kapatid habang hinihikayat siya sa kanilang sariling paraan, sinasabi ng kanyang ama na pumili siya ng matibay na bagay, habang hinihimok naman siya ng kanyang ina na pumili ng maikli at matalim. Habang papalapit ang ating bida, isang dilaw na liwanag ang nagsimulang kumislap mula sa lahat ng bagay na nakalatag sa mesa. Walang ideya ang ating bida kung ano ang nangyayari, at ganun din ang kanyang pamilya. Ngunit ang mga tao sa paligid ay natuwa, namangha, at nagulat nang mapagtanto nilang lahat na ang apat na bagay ay nag-react, isang bagay na hindi pa nangyayari kailanman, kaya't hindi nila maiwasang aminin na tila ang ating bida ay isang henyo sa kanyang henerasyon. Samantala, ang ating bida ay nalilito rin sa sitwasyon. Naaalala niyang siya ay isang talentadong sundalo sa larangan ng digmaan, ngunit sa buhay na ito, pakiramdam niya ay nasa ibang antas siya. Si Arabella, na puno ng kuryosidad, ay nagtanong sa kanyang ama kung ano ang dapat nilang gawin, dahil hindi pa ito nangyayari dati, ngunit pareho silang mukhang nalilito ng kanilang ama at ina, na napagtanto na kailangan nilang turuan siya ng apat na elemento. Siyempre, nagulat ang dalawang kapatid na babae sa balitang yon, habang ang ating bida naman ay masaya bilang sagot. Habang lumilipas ang panahon, matatagpuan natin ang ating mga tauhan sa training hall, kung saan maririnig ang tunog ng mga sandata na nag-uumpugan. Hindi ito iba kundi ang ating bida at ang kanyang ama. Sa nakikita, lumaki na ang ating bida mula nang huli natin siyang makita. Ang kanyang ama, si Arkan, ay nagbigay ng isang malapad na ngiti sa kanyang anak sa kanyang magandang resulta, dahil matagumpay na napahusay ng ating bida ang teknik na itinuro sa kanya dati, nagpasalamat ang siya sa kanyang ama, at nalaman natin na ang ating bida ay 7 taong gulang na. Habang nagkakaroon sila ng masayang tawanan, biglang may lumitaw na isang lalaki sa eksena. Tumingin ang ating bida sa kanya nang may kuryosidad at nakita nating ang lalaki ay may dalang spear. Ang pangalan ng lalaki ay Herman, isa sa mga tagapaglingkod ng pamilyang Suggrace. Mukhang inaasahan na ni Arkan ang pagdating ng spear at agad itong kinuha. Inaalok ito sa ating bida bilang regalo para sa kanyang kaarawan. Ipinaliwanag niya na sana ay ibibigay niya ito sa kanya sa panahon ng kaarawan, ngunit nais niyang ibigay ito bago ang regalo ng kanyang ina. Dagdag pa niya, inihanda niya ang spear na ito sa loob ng 2 taon at ito ay espesyal na inutusan mula sa isang kilalang panday sa kabisera. Pagkatapos, binati siya ng kanyang ama ng maagang kaarawan para sa kanyang ika-7 taon. Agad na ibinaba ng ating bida ang kanyang lumang baston at kinuha ang spear mula sa kanyang ama, sinabing gagamitin niya ito dahil sobrang astig nito. Talagang nagugustuhan niya ang kombinasyon ng itim na hawakan at pilak na talam ng spear, at sa laki nito, nakakagulat na magaan ito. Tinanong ng kanyang ama kung gusto ba niya ito, at sumagot siya na gustong-gusto niya ito. Sa katunayan, labis ang kanyang kasiyahan kaya't nagsimula na siyang maglaro dito. Tinanong ng kanyang ama kung natatandaan ba niya ang pagkakaiba ng espada at spear. Ipinaliwanag ng ating bida na sa haba ng spear, maaari mong mapanatili ang mga kalaban sa isang distansya, at dahil sa maliit na contact point nito, mataas ang efficiency ng atake. Sang-ayon ng kanyang ama, na nagsabing totoo yun, ngunit binalaan siya na habang siya ay lumalakas,
magiging mas mahirap itong gamitin kumpara sa espada. Itinuro niya ang pangunahing isyu sa mga spear, para makapag-atake, kailangan ng minimum na distansya sa pagitan mo at ng iyong kalaban. Ngunit sinabihan siya na huwag masyadong mag-alala, dahil bawat sandata ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan. Ipinaliwanag niya na kahit ang mga espada, na madalas itinuturing na perpektong sandata, ay maaari ring maging mahina sa ilang sitwasyon. Masaya ang ating bida sa sinabi ng kanyang ama at nangakong isa sa alang-alang iyon. Nagsimula ng paikuti ng ama ang spear sa kanyang kamay at inanyayahan ang ating bida na manood upang ipakita ang isang bagay. Talagang nabigla si Dan sa kapangyarihang bumabalot mula sa kanyang ama. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang nakabibighaning agos ng kapangyarihan mula sa isang hexaclass spearman, at ang enerhiyang magic na inilalabas ng kanyang ama ay labis na nakakabighani. Matapos ang pag-charge, mabilis na item thrust ng kanyang ama ang spear pasulong at nagsimulang ma-distort ang espasyo sa paligid ng talam. Ipinaliwanag niya na ang dahilan ng distorted ay dahil nag-release siya ng kanyang magic power habang itinutulak ang spear. Ang teknik na ito ay gumagamit ng katangian ng core na nakatuon ng magic power sa isang lugar. Nabanggit ng anak na narinig niya ito mula sa kanyang kapatid at ipinaliwanag na ang mga tao ay maaaring lumagpas sa kanilang pisikal na kakayahan habang tumataas ang bilang ng kanilang mga core, na nangangahulugang maaaring itulak ang kanilang mga limitasyon. Naisip niya kung paano siya may quad core sa kanyang nakaraang buhay at lahat ng kaalamang ito ay mula sa kanyang nakaraang buhay. Samantala, ang kanyang ama ay tumawa habang sinasabi kung gaano kahusay ang pag-aaral ng ating bida, at pinaalala na mayroon na siyang 6 mana core. Siyempre, nagkunwari si Dan na nagulat, ngunit sa loob niya, iniisip niyang kung hindi siya namatay, maaari rin sana siyang magkaroon ng 6 na cores. Pagkatapos, hinihimok siya ng kanyang ama na subukan ang kanyang bagong spear. Si Dan ay medyo nag-aalangan, ngunit sinabihan siya ng kanyang ama na mag-relax, kalimutan ang mga alalahanin, at itulak ang spear. Sang-ayon ang anak at habang hawak ang spear, naaalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, wala siyang interes sa mga spear. Matapos niyang matanto ang kanyang talento sa swordsmanship, ginamit niya lamang ang mga spear bilang pangalawang opsyon, ngunit ngayon ay oras na upang subukan ito. Matapos itayo ang kanyang posisyon, isinara niya ang kanyang mga mata habang ang kanyang ama ay nagmumuni-muni kung mayroon siyang magandang porma. Hindi niya maiwasang ngumiti hanggang tainga dahil tumagal ito ng 5 taon upang makuha ang teknik na ito. Ngunit dahil ang kanyang anak ay napakabata pa, nagtataka siya kung magagawa ba ito ng kanyang anak. Ngunit sa sandaling itinulak ng ating bida ang spear, ganap na nabasag ang katotohanan at naiba ang inaasahan ng kanyang ama. Talagang hindi niya inaasahan ang himalang ito, nagsimula siyang sumigaw, nagtatanong sa kanyang anak kung paano niya alam ang lahat ng ito. Pagkatapos na matapos ng ating bida ang teknik, nilapitan siya ng kanyang ama, tumatawa at sinasabing maganda ang kanyang nagawa. Ipinaliwanag ng ating bida na sa sandaling itinusok niya ang spear, inipo niya ang magic power sa isang lugar at pinadaloy ito sa dulo ng spear. Nang umabot ang magic power sa dulo, pinatigil niya ang agos nito. Nagulat ang ama nang marinig ito at tinanong kung nakabuo na siya ng mana core. Sumagot ang ating bida ng oo at inihayag na habang nagbabasa siya ng libro tungkol sa paglikha ng mana core, sinubukan niya ito at sa kabutihang palad nagtagumpay siya. Ngunit syempre, nagsisinungaling siya, dahil ang totoo ay nabuo niya ito habang nagsasanay ng mana breathing. Lumuhad ang ama upang magpantay ang kanilang mga mata. Hindi maiwasang makaramdam ng pagmamalaki, sigurado siyang balang araw ay magiging pambihirang mandirigma ang kanyang anak. Si Dan ay ngumiti lamang, habang iniisip ang lahat ng mga sorpresa na nakalaan para sa hinaharap na tiyak na magpapahanga sa kanyang ama. Samantala, iniisip ng ama kung magiging mage, spearman, assassin, at summoner ang kanyang anak ng sabay-sabay. Pagsapit ng gabi, nagsimula na ang pagdiriwang ng ika-7 kaarawan ng ating bida. Nagtipon na ang mga bisita sa kastilyo, at ang bulwagan ay puno ng musika at tawanan. Lahat ay nag-e-enjoy sa kasiyahan. Dumating din sa pagdiriwang si Duke Baut Theron,
ang parehong tao na pumatay sa ating bida sa kanyang nakaraang buhay. Nang makita niya si Arkan, tinawag niya ito upang kamustahin. Masayang lumingon si Arkan nang marinig ang pamilyar na boses at tinawag niya ito sa kanyang tamang titulo. Ngunit sinabi ni Baut Theron na huwag nang maging formal at magsalita na lamang gaya ng dati nilang usapan. Si Duke Baut ay mula sa pinakadakilang pamilya ng imperyo ng Althian at ang pinuno ng angkan ng Theron. Agad na lumapit si Arkan papunta sa kaibigan at bamulong na maraming tao ang nakatingin kaya't kailangan nilang panatilihin ang formalidad. Sinabi ni Duke Baut na gawin na lang niya ang nais niya at nagtanong kung nasaan ang anak niya. Doon tinawag ni Arkan ang kanyang anak at sinabing magbigay galang kay Duke Baut Theron. Sa sandaling marinig ng ating bida ang pangalang Duke Baut Theron, biglang bumalik sa alaala ng ating bida ang nakaraan, ang huling tao na nakita niya bago siya bawian ng buhay at hindi niya inaasahan na dito pa sila magtatagpo. Nang makalapit ang ating bida sa tabi ng kanyang ama, habang pinagmamasdan naman siya ni Baut Theron at sinabing ito pala ang kanyang anak na lagi niyang pinupuri. Ipinakilala ng ating bida ang sarili bilang Dane Soggrace at yumuko ng may paggalang, sinasabing karangalan niyang makilala ito. Ngunit sa isip niya, hindi niya mapigilan makaramdam ng galit sa muli nilang pagkikita. Natawa ang Duke, na-impress sa asal ng bata, at tinanong ang ama nito kung natututo na rin si Dane gumamit ng spear. Sumagot si Arkan na oo. Sa sandaling yun, isang batang babae ang lumapit kay Duke Baut mula sa likod. Nang makita ng ating bida ang batang babae, siya ay natigilan. Nagbigay galang ang batang babae sa kengkoy niyang ama, at nagpakilala bilang Layla Theron, ang bunsong anak ng angkan ng Theron. Matapos ang kanilang pagpapakilala, nagpatuloy ang kasiyahan. Nag-enjoy ang mga bisita sa musika at sa magandang gabi. Sa kabila ng kasiyahan, sumili ang malungkot na mukha ni Duke Baut, nang tanungin siya ni Arkan tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa. Sumagot si Duke Baut na kahit anong pagsusumikap nila na humanap ng lunas, wala pa ring gumana. Naawa naman ang kengkoy sa narinig. Kaya pinagaan niya ang loob ni Duke Baut sa pagsasabing pansamantala lang ang sitwasyon at gagaling ang asawa ng kaibigan niya. Ngunit nagbigay ng paalala si Baut Theron na kung bigla siyang mawala, nangangahulugan itong lumala ang kalagayan ng asawa niya at di siya magdadalawang isip gamitin ang isang teleportation scroll para makapunta agad sa kabisera. Sa mainit nilang usapan, napansin ni Baut na biglang nawala ang ating bida. Mukha siyang matalinong bata at gusto pa sana niyang makipag-usap dito. Hindi rin alam ni Arkan kung nasaan ang anak niya, at napansin niyang si Miss Layla ay nawala rin. Hindi nagtagal madali naman natagpuan ni Baut Theron nang sumilip siya sa bintana. Ang dalawang bata ay lumabas para maglakad-lakad, malamang ay hindi nila nagustuhan ang boring na party gaya ng iba pa. Habang naglalakad, naging palaisipan sa kanilang mga magulang ang pinag-uusapan ng dalawa. Sa pribadong usapan, napakamasiyahin ni Layla, at sa totoo lang, ayaw niyang sumama sa mga maharlikang pagdiriwang kasama ang kanyang ama. Ngunit sa pagkakataong ito, masaya siyang sumama sa kanya. Narinig na ni Layla ang tungkol sa ating bida, at ngayon, nakita niyang mas gwapo pa ito sa liwanag ng buwan. Natuwa ang ating bida nang marinig ito at sinabi niya na ang kanilang teritoryo ay tahimik at mapayapang lugar. Sa narinig, nalungkot si Layla dahil ang kanilang tirahan, ay di tulad ng pamilyang Soggrace laging may nangyayari, araw-araw ay may mga dumarating na noble para makipagnegosyo sa kanyang ama. Minsan pa nga ay dumadalaw ang imperial family. Ang pinaka-naiinisan niya ay tuwing may bisita, kailangan niyang magbihis ng formal at lumabas para batiin ang mga ito. Ayaw na ayaw niya yun, dahil mas gusto sana niyang magsuot ng mas simpleng damit at mag-ensayo ng espada. May halong pagkabigla at paghanga ang sumilay sa mukha ng ating bida. Ang napakabait at tila inosenteng batang babae ay nag-e-ensayo gamit ang espada at hindi mahika. Samantala,
Tinanong naman siya ni Layla na kung ano ang mga gusto niya. Tumugon ang ating bida na gusto niya ang tahimik nilang teritoryo dahil hindi ito kasing abala ng kabisera, at nagbibigay ito sa kanya ng maraming oras upang magpraktis gamit ang kanyang spear, na talagang gusto niya. Nabigla si Layla nang una sa kanya dahil ang ginagamit niya ay spear, pero naalala niya ang palayaw ng kanyang ama, at doon nagkaintindihan ang lahat. Narinig na niya ng maraming beses mula sa kanyang ama kung gaano kagaling si Blue Whirlwind, at dahil masigasig na nag-eensayo siya gamit ang spear, nangangahulugan ito na gusto niyang pumasok sa akademya. Ngunit hindi yun ang dahilan kung bakit nag-eensayo ang ating bida. Nagulat si Layla sa sagot na ito. Para sa kanya, ang masigasig na pag-eensayo upang makapasok sa akademya ay isang halatang pagpipilian, dahil narinig niyang napakahirap makapasok dito. Napakamot naman ang ating bida, dahil hindi niya pa iniisip ang pagpasok sa akademya, kaya sinabi na lang niya sa kanya nag-eensayo siya upang mas maging magaling kapag pumasok na siya sa akademya. Hindi makapaniwala si Layla sa kumpiyansa niya, kaya tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung hindi siya makapasok. Sinagot ng ating bida na simple lang, susubukan niya ulit. At kung sa pangalawang pagsubok ay hindi pa rin siya makapasok, tatanggapin niya ito bilang senyales na hindi iyon ang kanyang daan. Si Layla ay talagang hindi makapaniwala sa ganitong simpleng pananaw niya patungkol sa hinaharap, kaya tinanong niya kung natatakot ba siyang madismaya ang kanyang pamilya. Siyempre, hindi nag-aalala ang ating bida. Kumpara sa mga pagsubok ng kanyang nakaraang buhay, wala yun sa kanya. Si Layla, sa kabilang banda, ay tanging naiinggit sa kanya. Sa kanilang tahanan, itinuturing na hindi katanggap-tanggap ang kabiguan. Napabuntong hininga ang ating bida dahil ngayon niya lang nalaman na nag-aalala ang mga nobles tungkol sa mga walang kwentang pananaw. Kaya't tinanong niya si Layla kung bakit niya nasasabi ang mga iyon. Mukha naman maganda ang takbo ng kanyang hinaharap. Bigla naman bumalik ang sigla ni Layla sa narinig, at kinumpirma kung totoo ba ang kanyang mga sinabi, kung ganun suriin niya ang kanyang swordsmanship. Nagtaka ang ating bida sa biglang pagbago ng reaksyon ni Layla, hindi pala nito naintindihan ang kanyang sinabi. Kaya't wala na siyang nagawa kundi sundin na lang ang gusto nito. Inutusan niya si Layla na sumunod sa kanya papuntang training grounds. Sa lugar ng pagsasanay, hindi nagpigil si Layla at sunod-sunod na gumawa ng galaw na parang isang bihasang mandirigma. Para sa mga baguhan, ang kanyang mga galaw ay maaaring mukhang perpekto, ngunit malayo na sa pagiging baguhan ang ating bida. Habang pinapanood niya ang mga galaw ni Layla, kailangan niyang aminin na ang pagbabago mula sa pag-atake patungo sa depensa at pabalik ay napakaswabe at ang tiyempo ng kanyang mga pag-atake ay mahusay. Ngunit may isang punto, makalipas ang ilang sandali, ang kanyang mga galaw ay nagsimulang mawala sa tiyempo at nawalan ng daloy. Pagkatapos ng pagsasanay, hingal na hingal si Layla ngunit nasiyahan. Tinanong niya kung ano ang opinyon ng ating bida tungkol sa kanyang mga galaw. Sa simula, hindi naging ganap na tapat si Dane at sinabi na napakaganda ng kanyang kilos at nasiyahan siyang panoorin ito. Natuwa si Layla sa papuri, ngunit nagpasya si Dane na maging tapat sa kanya. Napansin niya na may mga aspeto pa si Layla na dapat pagbutihin. Halimbawa, pagkatapos ng ikatlong porma, kumukuha si Layla ng kalahating hakbang na labis, at inuulit niya ito sa mga susunod na porma. Ang mga labis na hakbang na ito ang dahilan kung bakit nawawala ang maayos na pagkakatugma ng kanyang mga galaw. Napatahimik si Layla sa ganitong kritisismo at tila siya ay maluluha. Naisip ni Dane na masyadong tuwiran ang kanyang sinabi, kaya nagsimula siyang humingi ng paumanhin at sinabing maaaring mali siya. Dahil matagal na niyang huling nakita ang isang mandirigmang gumagamit ng espada. Ngunit hindi na kailangan mag-alala ng ating bida, dahil mabilis na napanumbalik ni Layla ang kanyang sarili at hinigpitan ang hawak sa espada. Naunawaan na niya ngayon ang kanyang pagkakamali at sinimulang ulitin ang mga galaw sa pagsasanay.
Sa pagkakataong ito, naging perpekto ang mga ito. Ang payo ng ating bida ang nawawalang piraso para makamit niya ang perfection. Ang saya at pasasalamat ni Layla ay walang kapantay. Niyakap pa niya si Dane, na sinubukan niyang pigilan ngunit hindi siya nagtagumpay. Nabighani si Layla sa lalim ng kaalaman niya sa espada. Dahil agad niyang napansin ang kanyang pagkakamali, isang bagay na hindi itinuro ng kanyang mga guro. Ipinangako niya na hindi niya malilimutan ang tulong ng ating bida. Sa wakas, binitiwan niya si Dane na halos mas akal sa kanyang yakap, ngunit sa labis na kasiyahan niya muntik na niyang tamaan ng espada ang ating bida. Talagang kailangan pa ng batang iyon ng leksyon sa pagiging maingat. Bagamat nagulat si Dane sa biglaang yakap, hindi niya masasabi na hindi niya nagustuhan ito. Siyempre, ang kanilang sandali ng pag-iisa ay mabilis na naputol ng magsigawan ang mga tagapaglingkod, naghahanap sa kanila kung saan-saan. Sapat na ang kanilang pahinga mula sa piging, kaya nagmadali silang bumalik upang hindi sila matagpuan sa lugar ng pagsasanay. Pagbalik nila, ang ating bida ang naging sentro ng atensyon habang opisyal siyang binabati ng kanyang mga magulang sa kanyang kaarawan at sa pagkakatuklas ng kanyang unang manacor. Siyempre, binigyan din siya ng regalo, isang brose na may sagisag ng pamilya, katulad ng mga suot ng kanyang mga nakatatandang kapatid na babae. Pinaalalahanan siya ng kanyang ina na ingatan ang regalo, dahil ito na ngayon ang magsisilbing patunay ng kanyang katayuan at karangalan. Pagkatapos ng kanyang mga magulang, lahat ng bisita ay sumali sa pagbati. Ngayon, opisyal at tunay nang nakamit ni Dane ang pangalan na Sagrace, at walang sinuman sa mga naroroon ang nagduda, na lalaki siyang kasing galing ng kanyang ama. Masayang-masaya ang mga magulang ni Dane, at gayon din si Dane mismo, sapagkat ito ang unang beses sa kanyang pangalawang buhay na nakatanggap siya ng ganoong kainit na pagbati mula sa napakaraming tao. Habang puno ng kasiyahan ang loob ng hall, may biglang pangyayari na di inaasahan ng mga tao sa loob, nayanig ang buong silid. Nagsimulang magsigawan at magpanik ang mga bisita, iniisip kung lindol ba ito o pag-atake ng kalaban. Maging si Dane ay nagsimulang mag-alala, ngunit mabilis siyang pinakalma ng kanyang ama, sinasabing walang dapat ikatakot. Alam na alam ng Kenkoy niyang ama ang nangyayari, kahit na umaasa siyang magiging tahimik ang araw na iyon at sinasabing mukhang hindi siya pinakinggan ng kanyang anak na babae. Hindi alam ni Dane na may mga kidlat na biglang lumitaw malapit sa kisame ng bulwagan at sa loob ng isang segundo, isang portal ang nabuo sa itaas ng mga takot na bisita. Ang pagkagulat ng mga tao ay lalo pang tumindi ng isang maliit na figura ang lumabas mula sa portal, at bumagsak sa sahig na walang kahirap-hirap. Ito ay ang nakatatandang kapatid ng ating bida na si Arabella, at sa kanyang opinyon, hindi pa siya huli sa pagdiriwang. Hindi pa rin makapaniwala ang mga bisita, hindi nila inakala na ang isang bata pa, tulad ni Arabella ay kaya nang gumamit ng teleportation magic. Karaniwan, para makapagbukas ng kahit maliit na portal, kailangan munang umabot sa 5 chain ng kapangyarihan. Hinangaan ni Dane ang lakas ng kanyang kapatid, sa halip ay naiinis siya sa kung gaano kaingay at kapansin-pansin ang kanyang pagdating, ngunit nang magsimulang kumalma ang mga bisita, isang higanteng nilalang ang lumitaw sa kalangitan, isang malaking wyvern na may sakay na mandirigma. Sa pagkakataong ito, si Lady Claire ang nakapagpatakot sa mga bisita. Masama ang kanyang mood dahil isang hakbang na lang sana at mauunahan na niya ang kanyang kapatid sa pagdating. Habang siya'y pumapasok, nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid tungkol sa kung gaano sila humahanga sa pagiging mahusay ni Claire bilang isang summoner. Hindi nila inasahan na makokontrol niya ang isang wyvern sa edad na 16. Sa wakas, muli silang magkakasama sa kanilang tahanan at magkakasabay na humarap sa kanilang mga magulang at kapatid na si Dane upang batiin siya ng maligayang kaarawan. Pagkatapos ng kanilang mga bonggang pagdating, mabilis na iniabot ng magkapatid ang kanilang mga regalo kay Dane habang binabati siya ng maligayang kaarawan.
Nagpasalamat si Dane kina Arabella at Claire sa pag-uwi kahit naabala sila sa kanilang pag-aaral. Si Arabella ay labis na nasasabik na makita ang reaksyon ng kanyang bunsong kapatid kapag nabuksan nito ang kanyang regalo. Ang Kenkoy niyang ama ay napaluha sa inggit, napansin ang espesyal na atensyon na ibinibigay ng kanyang mga anak sa kanilang bunsong kapatid. Ang kanyang mga anak na babae ay kadalasan lamang nagbibigay ng liham para sa kaarawan niya. Ngunit ngayon, si Dane ay nakatanggap ng isang espesyal na regalo mula sa kanila, habang sa kanyang tabi na si Lily ay pigil na tawa sa naging reaksyon ng kanyang Kenkoy na asawa. Nang buksan ni Dane ang kahon na inabot sa kanya, nakita niya ang isang singsing na nag-transform sa isang mahiwagang dimensional pouch. Inilahad ni Arabella na siya mismo ang nagdisenyo ng artifact, at ang subspace magic na ginamit dito ay kabilang sa pinakamataas na chain. Ang kanyang iginagalang na propesor ang tumulong upang mailagay ang mahiwagang kakayahan sa singsing. Alam ng lahat kung gaano kahirap makabuo ng subspace magic sa anumang bagay. Si Arabella, puno ng pagmamahal, hinawakan ang kamay ng kanyang kapatid at isinusuot ang singsing sa daliri nito. Ibinuhos niya ang maraming oras at dedikasyon sa paggawa ng isang artifact na kayang maglaman ng buong subspace. Idinagdag din niya ang genetic code ng ating bida sa singsing, kaya walang ibang makakagamit nito kundi siya lamang. Isa itong natatanging bagay sa buong mundo. Si Lily, ang kanilang ina, ay tiningnan ang singsing at napansin ang banayad na alon ng mana na umiikot sa paligid nito. Isang senyales na ginawa ito gamit ang pinakamataas na uri ng magic stones. Ipinaliwanag ni Arabella na ang kailangan lang gawin ng ating bida ay maglagay ng kaunting mana sa singsing at ang subspace ay mabubuo. Mas maginhawa ito kumpara sa mga karaniwang dimensional pouches, at dahil dito, ito ay isang napakahalagang artifact. Sa pagkakaalala ni Dane, ang mga ganitong uri ng kagamitan ay ginagamit lamang ng mga mayayaman sa labanan. Tanging mga pinanganak na maharlikang commander at mga mataas na ranggong magician ang may kapangyarihang gumamit nito. Ang singsing din ay lalago habang siya'y tumatanda, umaayon sa kanyang katawan. Sinubukan ni Dane na lagyan ng mana ang artifact, at isang berdeng portal ang bumukas sa harap ng lahat. Nabigla ang Kenkoy niyang ama nang makita ang kanyang anak na nagawa ito ng napakadali. Si Claire, Duke Baut Theron, at Layla ay namangha sa makinang na pagpapakita ng mahika. Nagawa ng ating bida na buksan ang subspace ng mas mabilis kaysa kay Arabella na nagawa ito noon mga nakaraang taon. Isa siyang henyo, walang duda tungkol dito. Isang makabagong tagumpay ito kung siya ay nakapagpapalago ng parehong mana core at mage's circle sa parehong oras. Matapos ang pagpapakita ng mahika, lumapit si Claire sa kanyang nakababatang kapatid at ibinigay sa kanya ang kanyang regalo. Dahan-daang binuksan ni Dane ang regalo habang taos-pusong nagpapasalamat sa kanyang ate. Sa loob ng kahon na gawa sa kahoy ay isang kakaibang itlog na nakapatong sa malambot na tela. Naguguluhan, hinawakan niya ang itlog at tinanong kung ano ito. Natarante si Claire at binalaan siya na maging maingat dito dahil hindi ito ordinaryong itlog. Lahat sa pamilya ay nagkaroon din ng kuryosidad tungkol sa kakaibang regalo, ngunit si Claire ay naghayag lamang kung ano ito sa ating bida. Bamulong siya na ito ay isang familiar, nakuha niya ito sa hindi sinasadyang pagkakataon habang siya ay nagtatangkang e-summon si Decaron. Hindi alam ni Claire kung ano ang lalabas dito, ngunit lahat sa mundo ay alam kung gaano kahalaga ang isang familiar. Sinubukan ni Dane na isipin kung ano ang ibibigay ng kakaibang itlog na ito. Narinig niya na ang mga familiar ay naiiba sa mga summons. Isang ganap na ibang entidad ang familiar na isang beses na na-summon ay maaaring manatili ng permanente sa tunay na mundo. Pinaalahanan ni Claire na dapat itago ng ating bida ang itlog na ito bilang lihim hanggang sa ito ay mapisa sa hinaharap, at nangako si Dane na gagawin ito.
Ang bulungan sa pagitan ng dalawa ay ikinairita ni Arabella, na nakaramdam ng pagkabagabag. Tungkol sa mga tagubili ni Claire, dapat tiyakin ni Dane na ibuhos ang kanyang mana sa itlog isang beses sa umaga at isang beses sa gabi upang makilala siya bilang kanyang master. Si Lily ay natuwa na ang kanyang maliit na anak ay tumanggap ng mga kahangahangang regalo. Ipinapakita nito kung gaano nagmamalasakit ang kanyang mga anak sa isa't isa. Matapos ang pamimigay ng regalo, kinuha naman ni Kenkoy ang kanilang atensyon, at pinaalalahanan ang kanyang mga anak na babae na batiin man lang ang kanilang mga magulang, lalo na't sila ay pumasok sa salo-salo na sinabing hindi sila makakadalaw. Napagtanto agad ng dalawang babae na hindi pa sila nakapag-usap sa kanilang mga magulang mula sa kanilang pagdating, kaya't awkward na binati ng mga babae ang kanilang Kenkoy na ama at humingi ng pasensya. Si Arkan ay isang malambot na tao pagdating sa kanyang mga anak, kaya't hindi siya nagalit. Natuwa siya na makita ang kanyang mga anak na muli, lalo na't umalis ang mga ito upang ituloy ang kanilang mga propesyon. Madalang na umuwi ang mga babae, kaya't natuwa si Duque Arin na makita silang nasa mabuting kalusugan. Samantala, si Layla ay tahimik na nanood sa pamilyang Suggrace na puno ng pagmamahal at saya mula sa malayo. Hindi niya maiwasang ikumpara ang kanyang sitwasyon sa kanilang tahanan. Napansin ni Dane na nakatingin siya sa kanila at lumingon. Napansin niya rin ang malungkot na mukha nito habang tahimik itong umalis. Nagtataka siya kung bakit siya mukhang nag-iisa at malungkot sa gitna ng masiglang karamihan ng mga maharlika. Matapos ang okasyon at dumating ang susunod na araw, nagstay si Duque Baut Theron sa magdamag at ngayon ay naglalakad sa teritoryo ng Suggrace. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano katalino si Arabella Sr., gaya ng inaasahan mula sa pinakamahusay na mage sa akademya. Ang kanyang talento sa sining ng mahika ay walang kapantay. Ang dalaga ay maaaring maging perpektong kapareha para sa anak na lalaki ni Duque Theron, ang pinakamahusay na swordman sa akademya. Kung ang teritoryo ng Suggrace at Theron ay magkaisa sa pamamagitan ng kasal ng dalawa, ito ay magbubuo ng isang organisasyon na makakapantay sa Imperial Family. Kung mangyari yun, walang sino man ang maglalakas loob manggulo sa parehong mga tahanan at sa kanilang mga anak. Kaya't nagpasya si Duque Theron na talakayin ang usaping tungkol sa pakikipag-ugnayan ng mga panganay na anak sa kanilang muling pag-uusap Arkan. Habang naglalakbay patungo sa pagkikita sa ibang duke, nakarinig si Duque Theron ng tunog ng bakal mula sa malapit, na nagmumula sa mga training grounds, kaya't nagtataka siya kung sino ang nag-eensayo ng ganitong oras. Siyempre, ito ay walang iba kundi ang ating bida, na may labis na atensyon sa pagpapahusay sa kanyang kakayahan sa spear. Naging napakamatindi niya sa sandata dahil sa taon ng pagsasanay kasama ang kanyang ama at sa kanyang hindi kapanipaniwala na determinasyon sa pagsasanay. Siya ay matagal nang handa sa labanan. Ang konsentrasyon ni Dane ay walang kapantay. Siya ay kumilos na parang isang veteranong mandirigma, mabilis na lumilipad sa larangan ng digmaan habang nagpakawala ng maraming nakamamatay na atake. Pinabilis pa niya ang kanyang bilis at itinakbo ang intensidad sa mas mataas na antas. Sa huli, hindi na makita ang kanyang mga galaw habang siya ay naghatid ng hindi mabilang na spear stabs sa loob ng maikling segundo. Ang kanyang matinding pagsasanay ay nakakuha ng pansin ni Duque Theron at sumilip sa pagsasanay niya mula sa pinto. Natuwa siya sa pinakabata na anak ng pamilyang Suggrace na tila nag-iisa sa kanyang pagsasanay. Sa kanyang karanasan, naunawaan niya kung gaano kabilis ang galaw ng ating bida. Ang kanyang mga galaw at konsentrasyon ay hindi siya maihalin tulad sa 7 taong gulang. Kahit ang kanyang mga simpleng atake ay pinino sa isang nakakatakot na antas. Lahat ay isinagawa sa napakataas na antas na kahit ang mga spearmen na nasa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon ay maaari pang matuto mula dito.
Nang ihinto ni Dane ang kanyang atake, siya ay humihingal at bahagyang napagod. Si Duke Theron ay labis na humanga mula simula hanggang sa huli. Ang kanyang nasaksihan ay tila imposibleng mangyari na nagbigay sa kanya ng kaunting takot sa kakayahan nito. Narinig niya ang mga bulong-bulungan tungkol sa batang Suggrace na nagpapakita ng hindi kapani-paniwala na talento kahit na noong siya ay 1 taon pa lang, ngunit palagi niyang inisip na ito ay labis na pinalalaki na mga tsismis. Pero ngayon, nang makita niya ito ng kanyang mga mata, ang tsismis ay totoo. Pagkatapos ng kaunting pahinga, bumalik si Dane sa pagsasanay. Nakatuon siya sa kanyang mga galaw at footwork sa pagkakataong ito. Bilang isa sa mga pinakamalakas na swordsman sa Althien, hindi may kakaila ni Duke Theron na ang tindig at footwork ng bata ay tila kahawig ng mga swordmaster. Nagsimula siyang isipin na maaaring nakakuha ang bata ng kasanayan sa espada sa napakataas na antas sa murang edad. Hindi nagtagal, napansin ng ating bida na may nanunood sa kanya mula sa pintuan. Itinaas niya ang kanyang spear, handang umatake, at nagbabala sa kung sino mang palihim na nanunood sa kanya na lumabas na imbis na magtago. Si Duke Theron ay labis na nasabik at hindi sinasadyang na-detect ng bata. Hindi ito ang kanyang pinaka-proud na sandali bilang isang bihasang mandirigma. Habang mas iniisip niya ang mga galaw ni Dan, mas lalo siyang nakakaramdam ng estranghero na pamilyar. Sigurado siyang nakita niya ang parehong footwork sa ibang lugar. Sa huli lumabas si Duke Theron, nagpakilala siya at humingi ng tawad sa ating bida sa pagmamasid sa kanyang pribadong sesyon ng pagsasanay. Pinaliwanag niya na wala siyang masamang intensyon, dahil ang nagmamasid ay si Duke Theron. Nakaramdam ang ating bida ng kaunting hiya sa pagsasalita, ng labag sa Duke, bagaman siya ay nabubuhay sa kanyang kasalukuyang katawan sa loob ng 7 taon, ang taong ito pa rin ang pumatay at tumalo sa kanya sa kanyang nakaraang buhay. Magpapatuloy tayo sa pagdating ni Baut Theron sa pagsasanay ng ating bida. Formal na binati ni Dane si Duke Theron. Inamin ni Duke Theron na siya ay naakit sa tanawin ng maagang pagsasanay ng ating bida at muli siyang humingi ng tawad. Tumugon si Dane na parang isang matanda, siya ay pinapatawad. Nabigla ang Duke sa lakas ng loob ng batang magsalita na tila sila ay magkakapantay. Ngayon na mas nakalapit siya sa ating bida, napansin niyang ang katawan nito ay walang kahit anong senyales ng pagod o pangangalay sa kabila ng matinding pagsasanay. Noong sa bata niyang edad, hindi pa siya nakakagawa ng isang mana core tulad niya. Itinuro ng Duke ang mahusay na pagtusok na atake ng ating bida, na nagsasabing nakuha ng bata ang talento ni Arkan sa paggamit ng spear. Ang spear mismo ay mahusay na pagkakagawa. Formal na nagpasalamat si Dane sa Duke sa pagkilala sa kanyang teknik, at nasiyahan ang matanda. Napansin din ng Duke hindi lamang isang mapanganib na mandirigma ang batang ito, kundi alam din ito kung ano ang sasabihin sa anumang sandali. Sa paghahambing, ang kanyang sariling anak na lalaki ay walang ganoong kahusayan at asal noong siya ay nasa 7 gulang. Ang maliit na paglihis na ito ay nagbigay ng ideya kay Duke Theron na isaalang-alang ang pag-aasawa sa pagitan ni Layla at Dane, kaya't pinaalam niya sa ating bida at sinabing ang kanyang anak na babae ay nag-aaral din ng kanyang kasanayan sa espada. Iminungkahi niyang dahil sila ay nasa parehong edad, dapat silang magtulungan kapag pumasok sila sa akademya sa hinaharap. Nagpatuloy si Dane sa kanyang magalang na pagtugon. Nagustuhan ng Duke ang katapatan ng batang lalaki. Sa huli, nagpaalam si Duke Theron upang hindi na makagambala pa sa pagsasanay niya. Ngunit bago umalis sa training hall, mayroon pa siyang isang kuryosidad, tanong na nais niyang sagutin. Nais niyang malaman kung ang bata ay nagsanay na ng swordsmanship. Sa narinig, nabahala si Dane sa harap ng Duke. Maaaring lumabas ang kanyang mga nakagawian nang hindi niya namamalayan. Sa matalas na mga mata ni Duke Theron,
Hindi nakakagulat na nakilala niya ang maliliit na kilos sa isang sulyap. Sumagot si Dane na nakabasa lamang siya ng ilang mga textbook tungkol sa mga batayang kasanayan sa espada ngunit hindi siya nakapag-aral ng pormal. Nakakabahala pa rin sa Duke na nakaramdam siya ng isang bagay na katulad ng bihasang mandirigma sa bata, ngunit ang kanyang opinyon ay nagsasabi na hindi maaaring magkaroon ng killer instinct ang isang batang walang karanasan. Sa wakas, nagpaalam ang Duke at nagbigay ng paanyaya na bisitahin siya sa hinaharap kung sakaling makapunta siya sa kabisera. Personal na nagkaroon ng interes ang mandirigma sa mga talento ni Dane. Nag-isip si Dane kung naaalala pa siya ng lalaking iyon. Ang pag-iisip tungkol sa pagkatalo sa isang taong nagtatapos sa kanyang buhay noon ay nagpasigla sa kanyang dugo. Kung makapaglalatag siya ng matibay na pundasyon at maghanda ng hakbang-hakbang, sigurado siyang malalampasan niya ang Duke. Isa ito sa kanyang mga layunin na talunin si Bout Theron sa pangalawang buhay na ito. Habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasanay, nawala sa oras si Dane at kinailangan siyang tawagin ni Herman, ang attendant, na laging nakamasid sa bata mula sa mga anino, handang tumulong sa kanyang mga pangangailangan. Sa presensya ni Herman, inisip ni Dane na ang lalaking ito ay maaaring may talento sa pagkatuto ng mga kasanayan sa pagpatay at pagtago. Ngayon, tinanong niya si Herman kung abala ba ang lahat sa labas. Masaya naman tumugon si Herman at sinabing oo, at lahat ay abala sa paghahanda para sa ikalawang handaan niya. Ilang mga maharlika ang nagsimula ng dumating. Mahirap magtipo ng higit sa 30 pamilyang maharlika sa parehong araw. Tungkol naman sa mga kapatid ni Dane, nakapagbukas na sila ng teleporter gate at bumalik sa akademya ng magkasama. Kahit gusto pa nila manatili ng kaunti, wala na silang magagawa dahil magkakaroon sila ng midterm exam sa lalong madaling panahon. Para sa ngayon, oras na rin para kay Dane na maglinis at magbihis. Nag-isip siya na dapat niyang suriin ang mga regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kapatid kagabi pagkatapos ng kanyang matinding pagsasanay. Inalagaan at pinagsuot si Dane at pumasok sa family hall kasama ang kanyang mga magulang, nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga maharlika. Kailangan niyang ipraktis ang kanyang pagsasanay sa kaugalian sa buong gabi habang nakikipag-usap sa mataas na lipunan. Siya ay ipinakita bilang ang birthday boy, at ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa kanya. Sa wakas, nakalabas siya sa banquet hall at nakapagpahinga. Ang buhay ng isang maharlika ay nakakapagod, mas masikip ang kanyang schedule bilang birthday boy, ngunit kahit papaano ay nakakahanap siya ng kaaliwan sa kanilang maganda at maayos na hardin. Si Ginoong Gardner ay nagsikap na paunlarin ang espesyal na lugar na ito ng maganda. Isang kagandahan na nagdudulot ng kapayapaan, tumingin si Dane sa mga bulaklak na namumulaklak, puno ng kanilang natatanging mga kulay habang ang mga paru-paro ay sumasayaw sa paligid. Naalala niya ang kanyang panganay na kapatid na nagtuturo sa kanya na ang mga bulaklak ang may pinakamaraming mana sa kalikasan. Dahil mayroon siyang kaunting oras, maaaring subukan niyang suriin ang mana sa mga bulaklak. Pumikit si Dane at nakatutok sa natural na daloy ng magic sa hangin. Nang hindi binubuksan ang kanyang mga mata, sinimulan niyang maunawaan ang konseptong ipinaliwanag ng kanyang kapatid. Nagsimula siyang makaramdam ng mana sa mga bulaklak. Nagsanay siya sa maraming larangan ng sabay-sabay. Ngunit wala siyang nakitang makabuluhang pag-unlad sa mage magic at summoning magic. Nahihirapan siyang pumili kung aling larangan ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Minsan, ang pagkakaroon ng sobrang talento ay nagiging sanhi ng problema. Para sa mga pagkakataong ito, parang siya ay naghihirap mula sa tagumpay. Pagkaraan ng ilang minuto sa pagninilay sa natural na mana sa hardin, sa wakas ay nakita niya ang mana sa mga bulaklak. Hindi siya makapaniwala na ang isang maliit na bagay ay maaaring maglaman ng napakalakas na daloy ng mana.
Kung kaya ng isang tao na maramdaman ang daloy ng kalikasan at mapagsanib ito sa kanilang katawan, maaaring mabuo ang isang magic circle. At yun mismo ang nangyayari sa kanya ngayon, malaking tulong ang palaging may mataas na mana affinity sa kanyang katawan. Malinaw niyang nakikita ang mga bagay na bahagya lamang nararamdaman ng iba gamit ang kanilang ika-6 na pandama. Isang pagbisita lamang sa hardin ay lubos nang nagpaunlad sa kanyang kakayahan na makita ang mana. Ang mga bagay na dati niyang bahagyang nakikita ay naging mas malinaw. Halos mahawakan na niya ang kaloob-loobang sistema ng magic nang maramdaman niyang may parang sumabog. Samantala, may 2 batang maharlika na napadpad din sa hardin, pagod na sa pakikipag-usap ng mga matatanda sa banquet hall. Sila ay magkapatid, at ang mas matandang pula ang buhok ay inis dahil walang nagbibigay pansin sa kanya habang ang lahat ay abala sa pag-uusap tungkol sa anak ng henyo na si Dane. Galit na galit siyang naglakad sa ibabaw ng mga bulaklak, sinisira ang mga ito sa kanyang paglakad. Ang magkapatid na pulang buhok ay naligaw sa malawak na hardin at napansin si Dane na nakatayo sa isang sulok. Sinulyapan nila ang kanyang kasuutan at inakalang siya ay isang lingkod, kaya't sinigawan siya. Hindi natuwa si Dane sa walang galang na asal ng bata. Ang walang hiyang bata ay may lakas ng loob na utusan siyang ihatid sila sa labasan. Nakita ni Dane ang ginagawa nila sa mga bulaklak at sinigawan sila upang tumigil sa pagtapak sa mga halaman. Nagalit ang hangal dahil sa pagsigaw sa kanya. Tinanong ni Dane kung bakit nila sinisira ang mga bulaklak sa halip na dumaan sa mga daanan ng hardin. Ngunit lalo pang naging bastos ang pulang buhok dahil inisip niya na maliit lang si Dane at nagpatuloy sa kanyang masamang asal. Pagkatapos ay ipinagyabang nila ang kanilang apelyido, gaya ng ginagawa ng karamihang anak ng mga maharlika. Hindi ito pinansin ni Dane, para sa kanya. Para lang silang mga bastos na sinisira ang hardin niyang puno ng mga bulaklak. Hindi nagustuhan ng hangal na tawagin siyang bastos, pero umakto siya bilang isa nang hinawakan niya sa kwelyo si Dane. Siya at ang kapatid niya ay mga anak ni Count Tyrone, isang bisita ng kastilyo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Count Tyrone ay nagpaalala kay Dane ng isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Siya ang maharlikang nahuli ng ating bida matapos ang isang nakakahiya at pagkatalo sa labanan. Natatandaan ni Dane si Count Tyrone bilang isang nakakainis na maharlika, isa sa mga hindi kanais-nais. Sa ugali ng bastos sa harap niya ngayon, parang nararapat ang kasabihang, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ipinagyayabang ng hangal ang kanyang apelyido, sinasabing kilala sila sa kabisera, at pinagmamalaki pa niya na kaya ng pamilya nila na burahin ang ating bida na parang bula, kaya dapat mag-ingat siya sa kanyang mga salita. Kilala na ni Dane ang mga tulad nito, at alam niyang walang mararating ang mga salita sa makitid na utak ng batang ito. Itinaas ng hangal ang kanyang kamao, handang suntukin ang ating bida habang iniisip na inuupakan lang niya ang isang hamak na lingkod. Pero hindi papayag ang ating bida, bago pa siya makasuntok, binangga niya ang ulo niya sa ilong nito ng malakas. Kritikal na hampas iyon na halos nagdurog sa ilong ng hangal. Ang hangal na kapatid niyang maliit ay nag-alala at tinawag siya, habang ang hangal ay nakaupo sa lupa at duguan ang ilong. Nang makita niya ang dugo sa kanyang kamay, natakot siya na parang ngayon lang siya nagdugo. Nag-init ang ulo niya at pinagbantaan niyang papatayin ang ating bida. Nakakatuwa para kay Dane ang banta, kaya hinamon niya ang hangal na subukang gawin iyon. Gusto ng hangal gumanti ng dugo sa dugo, pero ang kapatid niya ay may konting laman ng utak at sinubukang pigilan siya. Pero sobrang galit ng hangal para magpatigil, sumuntok siya. Ngunit mabilis na umiwas si Dane sa pamamagitan ng pagtalon paatras. Halata ang diferensya nila, si Dane ay masyadong mabilis para sa isang baguhan. Habang hinahayaan ni Dane na mapagod ang kalaban,
Napansin niyang sobrang gulo ng paggalaw nito, parang hindi pa nakahawak ng sandata sa buong buhay. Inisip ni Dane na baka mage o summoner ang bastos, patuloy ang pag-atake ng suntok, pero ni isang buhok ni Dane ay hindi tinamaan. Habang dumudugo pa rin ang ilong ng bastos at nawawala na ng pasensya, patuloy na nilalaro ni Dane ang kalaban gamit ang mas mahusay na galaw niya. Biglang naisip ni Dane ang bulaklak na nakita niyang may daloy ng magic kanina. Kung magagamit niya yun at ilalagay ang kanyang kagustuhan sa magic na yun, baka magawa niyang gawing pisikal ang puwersa. Ginamit niya ang pagkakataong ito para subukan sa laban. Ang nakababatang kapatid ng bastos ay nanunood sa gilid, labis na nagulat. Nakaposisyon ang mga paa ni Dane sa lupa, nagsimulang mag-ipon ng magic sa kanyang mga kamay, at inisip ang isang bola ng purong mana na pinatama niya sa tiyan ng hangal. Sobrang lakas ng puwersa, kaya't lumipad ang bastos sa damuhan at nagkandeuntog sa sementadong bahagi ng hardin. Sumigaw siya sa sakit sa kanyang pagkakatalsik, nilapitan ng nakababatang kapatid ang hangal niyang kapatid na nakahiga sa hardin ng mga bulaklak. Mas inaalala pa ni Dane ang nasirang bulaklakan kaysa sa kalagayan ng bastos. Pero matatag pa rin ang bastos, at kahit duguan ay tumayo pa rin. Nang malaman niyang may kakayahan sa magic ang ating bida, tinanong niya kung sino siya. Sinubukan ng nakababatang kapatid pigilan ang kuya niya, pero sobrang taas ng pride nito para mag-alala sa mga magiging problema. Bigla niyang ginamit ang mana sa kanyang katawan at bumukas ng kakaibang portal. Gulat si Dane sa pamilyar na tanawin, ganitong uri ng magic ang ginagamit ng mga summoner. Ang mana ay umiikot at nagsama-sama hanggang sa isang malabong anyo ng lobo na bumaba sa lupa. Mukhang uhaw sa laman at mabagsik, nang may matatalim na ngipin. Kaya tumawa ang hangal at ipinakilala ang kanyang summon bilang Genpu, at ipinahayag na siya ay si Digron Tyrant, handang ipakita kay Dane ang kinahihinatnan ng kumakalaban sa tulad niya. Narinig ni Dane ang sigaw ng brat na iutos sa lobo na lapain siya, pero hindi siya natakot sa pag-utos sa lobo. Naramdaman niyang kulang ito dahil nasanay na siyang makakita ng mga malalakas na hayop na tinatawag ng kapatid niyang si Claire, tulad ng kanyang wyvern na si Digron. Tumayo si Dane ng malayo habang sinugod siya ni Genpu, ngunit hindi man lang siya gumalaw at tinignan lamang ang lobo sa mata. Napansin ng lobo na tila may masamang kapalaran siyang sasapitin kung itutuloy niya ang pag-atake. Kaya tumalikod ito at gumawa ng 180 degree na pag-ikot. Nag-iba ang aura nito, na parang naglaho ang kanyang agresyon laban kay Dane. Napanganga ang magkapatid na Tyrant sa nakita, ang lobo ni Digron ay tila bumaliktad laban sa kanya at ngayon ay kumikilos na parang sunod Sonyeran kay Dane. Sigaw ni Digron sa kanyang summon na lapain si Dane at wakasan ang kanyang buhay. Ngunit hindi siya pinansin nito. Sa halip, masayang kumawag ang buntot ng lobo patungo kay Dane. Walang naramdamang masamang hangarin mula sa hayop, kaya binigyan ito ni Dane ng malumanay na paghaplos. Hindi niya alam kung bakit naging ganoon ang pangyayari, ngunit naisip niyang kahit ang mga summon ni Claire ay palaging mabait sa kanya. Kahit ang wyvern ay minsan naglalaro sa kanya. Dahil dito, naisip ni Dane na posibleng mayroon siyang mataas na antas ng pabor sa mga summoned na hayop, o kaya naman ang pabor ni Genpo sa kanyang master ay bumaba na ng husto. Hindi maunawaan ng hangal kung ano ang nangyayari, hindi pa siya nakarinig ng summon na nagtaksil sa kanyang master. Patuloy na tinutokso ni Dane ang hangal na sumugod sa kanya. Ang nakababatang kapatid ni Digron ay halos nagmamakaawang tumigil na siya sa pagpapahiya sa sarili at tanggapin ang pagkatalo, ngunit ayaw pa ring tumigil ng hangal sa laban. Sa sobrang takot ng kanyang kapatid na iipa sa kanyang shorts ang bata. Sa gitna ng hiya, itinuro ni Dane ang paliguan sa basement ng kastilyo.
Ginamit ni Degron ang insidente ng kanyang kapatid upang makaalis sa lugar, at iniutos kay Dane na manatili sa hardin. Tinitigan lang siya ni Dane nang may pagkainis, hindi na rin niya dinala ang kanyang summon at iniwan ito kay Dane. Sa hardin, nagsimulang maghapon, at wala pa din ang hangal kaya sinubukan niya ang mag-eksperimento sa kanyang bagong kaalaman tungkol sa mana. Sinubukan niyang gawin ang isang teknik na itinuro ni Claire sa kanya. Natukoy niya ang natitirang koneksyon sa pagitan ni Degron at Genyu at pinutol iyon ng maingat, pinalitan ang link gamit ang kanyang sariling magic. Sa pagtatapos ng kanyang tagumpay, narinig ni Dane ang pamilyar at nakakainis na boses na tila naghahanap sa kanya. Si Duran Tyran, ang brat na bastardo, ay talagang tumawag sa kanyang ama at sinumbong na siya ay binuli ng isang bata sa hardin, na itinuturo si Dane. Ang duwag ay tinakpan ng kanyang ilong upang huminto ang pagdurugo habang nagrereklamo sa kanyang ama tungkol sa pagbibigay sa kanya ng sakit ni Dane at sa pagkansela ng koneksyon sa kanyang summon. Lumapit ang malaking tao, si Mogard Tyran, at nagpakilala bilang pinuno ng pamilya Tyran, isa sa mga dakilang maharlika sa kabisera. Sa buong sigla, tinanong niya kung talagang sinira ni Dane ang mukha ng kanyang anak at sinamsam ang kanyang summon. Hindi natatakot si Dane sa harap ng isang baboy, kaya tumayo siya ng matatag at inangkin ang kanyang ginawa. Napansin niyang mas mataba si Mogard ngayon kaysa noong nahuli niya ang baboy bilang bihag. Mukhang maayos ang buhay nito sa panahon ng kapayapaan, kahit na siya ay isang kahihiyan sa larangan ng digmaan. Patuloy si Mogard sa kanyang mga pagyayabang habang sinasabi na hindi niya maaring palampasin ang insidenteng ito. Ang pang-aabuso sa kanyang mga anak ay isang bagay na hindi niya mapapabayaan. Ang baboy ay nagpatuloy sa mga tanong at sa wakas ay tinanong si Dane kung sino siya. Ang ating bida ay napabuntong hininga, alam niyang magugulat ang mga ito, kung sino siya, pero dahil kanina pa nila tinatanong kung sino siya, ipinakilala ang sarili bilang Dane Soggrace, ang bunsong anak ni Arkon Soggrace, ang Panginoon ng Timog at pinuno ng pamilya Soggrace. Nang marinig ito, ng mga hangal na mag-ama, tulad ng inaasahan ng ating bida, ay laking gulat ang sumili sa kanilang mukha. Hindi nila alam na sila ay nagkamali sa kaarawan ng batang ito at hindi nila alam na nakikipag-ugnayan sila sa kilalang umuusbong na bituin ng Timog.